Naku po, mga kabida, ipinawalang sala po ni Senator Ping Lacson, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, sa issue po ng corruption sa flood control projects. Okay, ito daw yung lumabas doon ho sa kanilang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, po. Alright? Wala hong direktang link daw mga kabida. Kahit na po antindi po yung pasabog po, mga kabida, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita Ngayon, Wala umanong nakita si Senator Panfilo Lacson at ang Senate Blue Ribbon Committee na sapat na basihan upang papanagutin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Sa panayam ng DZBB, sinabi ni Lacson na batay sa kanilang isinasagawang investigasyon, walang direktang pananagutan ng Pangulo sa naturang isyo. Ito yung sinabi po ni Lacson po, mga kabida. Wala kaming nakita na may pananagutan ng Pangulo batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ipinaliwanag pa ng senador na ang pangunahing papel ng Pangulo ay ang pag-aproba ng General Appropriations Act o GAA at hindi ang paghahanda ng General Appropriations Bill o GAB. Kasi ang presidente nag-approve talaga ng GAA kapag napunta sa kanya. Hindi naman siya ang nag-prepare ng GAB. Ayon pa kay Lacson, mas mainam na ipaubaya sa House Committee on Justice ang paghusga sa isyu. Lalo't nauna na nitong ibinasura ang impeachment complaint laban kay Marcos. Ayon. So malinaw po mga kabida, pinawalang sala po ito hong si PBBM po ni Senator Ping. Okay? Batay doon ho sa resulta sa kanilang ginawang investigasyon po sa Senate Blue Ribbon Committee po mga kabida. Wala dong direktang batayan po mga kabida na may link po itong si Pangulong Marcos doon ho sa corruption sa flood control mga kabida po. Kahit na napakalaki yung pasabog po ni Congressman Zaldico laban sa kanya. Mantakin nyo kabida kung gaano po kalaki yung pasabog po. Batay po sa video na inilabas po ni Zaldico ito hong si Pangulong Marcos daw mga kabida ang nag-utos, okay, para i-insert ito hong 100 billion pesos po doon ho sa 2025 General Appropriations Bill mga kabida. Okay, at doon ho sa 100 billion pesos po, ayon po kay Zaldico, 25% po doon, meaning 25 billion pesos po ay napunta daw mga kabida kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Meron pa po siyang sinabi po doon na may delivery daw siya, na mali-malitang pera doon sa bahay daw. Doon daw sa location kung saan po ay may kaugnayan po kay PBBM, mga kabida. Apart doon ho sa kanilang delivery, doon ho sa bahay daw ni dating House Speaker Martin Romualdez, doon ho sa McKinley Street, sa may Taguig, mga kabida. Pero binigyang weight ba yun, ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala. Bakit? Kasi ayon po kay Senator Ping, mga kabida, wala daw probative value yung statement po ni Zaldico, dahil hindi daw naka-notarize. Hindi daw nanumpa sa harap mismo ng abogado o sa embahada po, kung saan man po ito hong si Zaldico po ngayon, mga kabida, yung kanyang statement. So, paano magkaroon daw ng probative value? It's a mere statement lang daw yun, mga kabida. Okay? Pero iba naman po ang pananaw ng ilang mga abogado po doon, mga kabida, katulad na lang po ni Attorney Nila Bayon. Napanood ko yung kanyang vlog po, mga kabida, na magkaiba ang probative value, magkaiba din yung sworn statement, mga kabida, po. Okay? Hindi po ibig sabihin daw na hindi po nakapanumpa ito hong si Zaldico, hindi ho naka-notarize yung kanyang statement, wala na pong probative value. Okay? Batay po doon ho sa aking research, ni-research ko kasi yan, kung anong ibig sabihin ng probative value. At bakit nasabi po ni Senator Ping na yung statement po ni Zaldico ay wala hong probative value, mga kabida. Ang ibig sabihin po ng probative value, yung strength and weight of the evidence,
na iniimbestigahan po, ano, mga kabida. Yun bang si Zaldico, ano, mga kabida, hindi ba maituturing na strong evidence, ano? Considering during that time, siya po yung chairman po ng appropriations dyan po sa House of Representatives. Okay? Siya ni mismo nagsabi po na inutusan daw siya ng Pangulo, mga kabida, no? Na i-insert yung 100 billion pesos doon ho sa General Appropriations Bill. Okay? At yung 25 billion pesos doon, kickback daw ng Pangulo, ano? Mga kabida. Tinanggap daw ng Pangulo, ano po? Okay? Sabi po ni Zaldico, wala bang probative value po doon considering the person who said that is very credible? Kasi siya yung gumawa po, mga kabida, ng krimen. Di ba? Katulad lang po ng isang senaryo, ano, mga kabida. Okay? Meron pong nahuling magnanakaw. Okay? Nung nahuli po siya, mga kabida, tinanong po ng pulis, sino po ang nag-utos? Okay? Ang sabi po ng magnanakaw, okay? Ang nag-utos po ay si Juan de la Cruz. Okay, hindi ba pwede nating paniniwalaan yung magnanakaw considering siya ang gumawa ng krimen at ginawa po niya yung krimen dahil inutusan po siya ni Juan de la Cruz? Yun lang po yung ibig sabihin ko po, ano? Doon ho sa probative value po na sinasabi po ni Lacson na wala daw doon sa statement po, ano? Ni Zaldico, ano po, mga kabida. O talagang sinadya lang po, mga kabida, no? Na hindi po idawit itong si Pangulong Marcos doon ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano? Although aminado po tayo, mga kabida, no? Aside po kay Zaldico, wala na pong iba na naglilink po kay Pangulong Marcos. Nakabilang doon ho sa beneficiary po, ano, mga kabida, sa kickback doon ho sa flood control projects, ano po, mga kabida. Ito lang pong si Zaldico, ano? Pero dapat mas nilaliman po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, yung investigasyon. At sana hindi po nila binaliwala yung statement po, ano, ni Zaldico, kahit na po hindi ho nakapagpanumpa po, ano, ito kung si Zaldico, ano, mga kabida. Kahit na po hindi po sinumpang salaysay po yon, ano, mga kabida. Okay? Pero yung meat mismo ng kanyang statement, okay, sapat na po yon para palaliman po ang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Okay? Gumawa sana sila ng paper trail para at least ma-establish, mga kabida, yung link po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ginawa ba nila yon? Yung paper trail investigation po, ano, mga kabida? O baka nag-rely lang po sila doon ho sa mga testimonies. Okay? Sa mga testigo, ano, mga kabida. At ilang pang mga documentary evidence. Alright? Napaka-tindi yung aligasyon na yon. At hindi po pwedeng baliwaliin yon, ano, mga kabida. See? Mismo na ang gumawa ng krimen ang nagsabi. Diba? Inamin na po ni Zaldico, ano, na siya po ang nag-insert. Kasi inutusan daw siya, ano, mga kabida. Okay? Ang utos ay mula daw sa Pangulo, ano po, na mag-insert po siya ng 100 billion pesos. At ang matindi po doon, mga kabida, doon ho sa 100 billion pesos, 25 billion pesos doon, ay binigay daw niya kay Pangulong Marcos po, ano, mga kabida. Diba? Although alam naman po natin, mga kabida, inaasahan na po natin yun na hindi talaga idadawit si Pangulong Marcos po doon, ano? Malabo po Kumbaga, according to some critics, nakaplano na daw yan Okay? Na hindi ho pwedeng idawit po ang Pangulo po doon, mga kabida. As much as possible, pagtakpan daw yan, ano, mga kabida. According to their critics, ano, mga kabida. Katulad na lang po doon ho sa impeachment complaint laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Diba? Mantakin nyo, ang nagsampa po ng complaint, abogado daw, ano, ng asawa po mismo ni Pangulong Marcos na si Lisa Marcos po, ano, mga kabida. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi yung mga
critics po, ano, mga kabida, ng Pangulo. Okay? Oh. Tapos, do you expect na yung impeachment complaint ay sapat at saka may meat yun? 15 pages lang daw yun mga kabida, no? So, expected talaga na ibabasura talaga yon. Although, yung forma, madali lang po yung forma Kopyahin mo lang yung forma, basta alam mo lang yung form niya mga kabida, ayos na po yun. Okay? Pero yung meat doon, yung laman, mga kabida, yung substance doon, yun yung questionably po. Kasi 15 pages lang daw Paano yan? Samantala yung ibang mga nag-file po ng impeachment complaints, napakakapal po yung kanilang dala na mga dokumento po, ano? Diyan po sa House of Representatives, ano po, mga kabida. So, expected na po yan. Actually, mga kabida, na hindi talaga nila isasangkot ito kung si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos. Pwede pa siguro ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez, Kasi sabi po ni Senator Panfilo Lacson, hindi daw totoo na spared ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez doon sa kanila investigasyon, In fact, dawit daw siya doon mga kabida. Okay? Kasama daw siya doon sa inirekomendang sasampahan po ng criminal cases po. Alright? Sabi po ni Senator Ping Lacson, mga kabida po. O, see? Pero dito kay Marcos, malabo po yun. Okay? As expected, mga kabida. Okay? So, sa tingin ninyo, mga kabida, dito sa pag-amin po ni Senator Ping na safe na ito si Pangulong Marcos dahil wala daw batayan yung mga aligasyon po, laban sa kanya, mga kabida, despite, mga kabida, napakatindi yung pasabog po ni Saldico against the President, pero itinuring pa rin, ng Senate Blue Ribbon Committee na basura yung aligasyon po, ni Saldico laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.